Si Hinomaru Ushio ay mukhang isang ordinaryong 15 anyos na lalaki at mas maliit pa kaysa sa karamihan dahil ang tangkad niya ay 5 talampakan at 1 pulgada lamang. Pero huwag magpapalinlang sa kanyang itsura. Sa loob ng maraming taon, sinanay niya ang kanyang katawan at isipan para makamit ang pangarap niyang maging Yokozuna, ang titulong ibinibigay sa pinakamalakas na sumo wrestler sa mundo ng professional sumo. Kakagraduate lang niya sa middle school at papunta siya ngayon sa Ishigami High, isang kilalang powerhouse sa sumo, para tingnan ang kanilang sumo club at mag-enroll sa paaralan. Habang nasa siksik ang trend, napansin ni Hinomaru ang isang babae na hinaharas ng isang lalaki. Agad niya itong pinigilan at pinilit ang Meniokis na bumaba sa susunod na istasyon. Pinahiya niya ang lalaki sa harap ng mga tao dahil sa ginawa nito. Ngunit sa halip na purihin, si Hinomaru pa ang napagbintangan. Dahil mawashi lamang ang suot niya, inakala ng station attendant na isa rin siyang Meniokis kaya siya ang dinala at pinigil sa istasyon. Ilang oras din siyang na-detain at nang makalaya siya bandang tanghali, na-miss na niya ang morning practice ng sumo club. Dahil bumaba siya ng isang istasyon ng mas maaga, nahirapan siyang hanapin ang paaralan at ang tanging gabay niya ay isang hindi maayos na mapa na ginawa ng kanyang kaibigan. Habang naliligaw, may narinig siyang tunog ng school bell mula sa malayo kaya agad siyang tumakbo papunta roon, iniisip na iyon na ang Ishigami High. Pagdating niya sa harap ng gate, may narinig siyang pamilyar na tunog mula sa likod ng campus, ang malalakas na hampasan at kalabugan ng sumo practice. Dahil sa excitement, agad siyang pumunta sa likod at umakyat sa bakod upang makalapit. Doon niya nakita ang isang sumo wrestler na nagpa-practice, si Shinya Ozeki. Napahanga si Hinomaru sa kalidad ng duya, ang sumo ring na puno ng maayos sa pinatigas na lupa at may matibay na border na gawa sa hose na pinuno ng lupa. Buong kumpiyansa siyang nagpakilala at sinabi ang kanyang layunin na maging Yokozuna matapos maging pinakamalakas na high school sumo wrestler. Inalok niya si Shinya ng isang practice bout. Bago pa makasagot si Shinya, hinubad ni Hinomaru ang kanyang shirt at ipinakita ang matipuno niyang katawan na may mga peklat sa balikat. Ibinuhos ni Shinya ang buong lakas niya sa laban, ngunit napakadaling hinawakan ni Hinomaru ang kanyang mukha at itinulak siya pababa sa lupa na agad nagtapos sa laban. Napahanga si Shinya sa kanyang kakayahan at nagtanong kung bakit hindi pa niya naririnig ang pangalan ni Hinomaru sa mga official matches. Ipinaliwanag ni Hinomaru na nakasali lamang siya sa ilang laban noong elementary school dahil sa ilang hindi magandang pangyayari, ngunit ngayon ay balak niyang sumali sa paaralan upang buhayin muli ang kanyang competitive sumo career. Labis ang saya ni Shinya nang marinig na balak ni Hinomaru na sumali sa sumo club. Ngunit nang tingnan nila ang dojo, nagulat si Hinomaru dahil puno ito ng mga delinkwente. Sinigawan ng mga ito si Shinya dahil sa pagpasok niya sa dojo, ngunit ipinagtanggol siya ni Hinomaru at agad niyang tinakal ang isa sa kanila at pinabagsak sa sahig. Dahil dito, nagsimula ang gulo sa loob ng dojo. Ang kanilang leader na si Yuma ay dumating matapos marinig ang kaguluhan. Iminungkahi ni Hinomaru na subukan din nilang mag-sumo wrestling minsan, dahilan upang pagtawanan siya ng mga delinkwente. Agad na pumagitna si Shinya, paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Yuma habang hinihila palayo si Hinomaru mula sa dojo. Ipinaliwanag niya na si Yuma ang pinakamalakas na estudyante sa paaralan at may nakakatakot na reputasyon. Kahit second year pa lamang siya, nanalo na siya sa Kanto tournament sa karate noong middle school. Sa madaling salita, hindi magandang ideya na kalabanin si Yuma. Nagtaka si Hinomaru at tinanong kung nasaan ang iba pang miyembro ng sumo club. Tahimik na sinabi ni Shinya na siya lamang ang miyembro. Nagulat si Hinomaru at nagtanong kung paano nangyari na ang isang sumo powerhouse tulad ng Ishigami High ay may iisang miyembro lamang. Doon ipinaliwanag ni Shinya na ang paaralang ito ay hindi Ishigami High kundi Dachi High at makatwiran lamang na nais ni Hinomaru na sumali sa isang sumo powerhouse dahil sa mataas niyang antas ng kakayahan. Sinabi ni Hino kay Shinya na nakikita niya ang dedikasyon nito sa sumo sa pamamagitan ng kanyang pangangatawan at sa maayos na pagkakagawa ng sumo ring. Nagpaalam siya at sinabi na inaabangan niyang muli silang magkita sa isang opisyal na tournament. Pagkatapos ay naglakad si Hino papunta sa Ishigami High gamit ang mga bagong direksyong ibinigay ni Shinya, ngunit kahit paano ay paikot-ikot lamang siya at muli siyang napunta sa Dachi High. Nagpasya siyang dumaan muli sa likod ng paaralan upang pasalamatan si Shinya, ngunit pagdating niya roon ay nakita niyang wasak na wasak ang sumo ring. Sinira ito ni Yuma at ng kanyang mga delinkwente bilang ganti sa nangyaring gulo sa dojo. Dahil dito, naisip ni Shinya na tumigil na sa sumo. Sinabi niyang hindi niya pinansin noon nang binubuli siya at tinatawag siyang mataba, pero ngayon ay kinuha na nila ang nag-iisang bagay na mahal niya. Dahil sa galit, hinarap ni Hino ang mga delinkwente at hinamon si Yuma sa isang duel. Kapag nanalo siya, ibabalik sa sumo club ang dojo.
Pumayag si Yuma basta siya ang magtatakda ng kondisyon ng laban at pumunta na siya sa dojo upang hintayin si Hino. Nagmamadaling nakiusap si Shinya kay Hino na umatras na sa laban dahil siguradong hindi magiging patas ang gagawing laban ni Yuma. Ngunit nagpumilit si Hino dahil para sa kanya isa itong hamon na makakatulong sa kanyang paglalakbay patungo sa pagiging Yokozuna. Dahil dito, napasigaw si Shinya at sinabi ang katotohanan, ang minimum height para makapasa sa medical exam upang maging professional sumo wrestler ay 167 sentimetro o halos 5 feet 6 inches. Sobrang liit ni Hino para doon at dapat na niyang tigilan ang paghabol sa isang imposibleng pangarap. Sinabi pa niya kay Hino na umuwi na lamang at siya na ang bahala sa natitira. Pumasok si Shinya sa dojo at sinabi kay Yuma na hindi na darating si Hino para sa duel at handa siyang gawin ang kahit ano kapalit ng pagpapalampas sa insidente. Ngunit sinabi ni Yuma na tumigil na siya sa sumo dahil gusto niyang alisin kay Shinya ang bagay na pinakamamahal nito. Halos pumayag na si Shinya nang biglang dumating si Hino na suot ang kanyang mawashi at hiniling na simula na ang duel. Sinabi niya kay Shinya na alam niyang mahina ang katawan niya para sa sumo, ngunit binabawi niya iyon sa pamamagitan ng kanyang matibay na espiritu. At ganoon din dapat si Shinya, kailangan niyang maging matatag at huwag sumuko. Pagkatapos ay sinabi ni Yuma ang kondisyon ng laban. Mananalo si Hino kung matitiis niyang suntukin siya ni Yuma sa loob ng 10 minuto nang hindi lumalaban. Walang pag-aatubiling sinabi ni Hino na simulan na nila. Sa sumo, matatalo ang isang wrestler kapag may bahagi ng katawan niya bukod sa talampakan ng dumampi sa lupa. Sa loob ng maraming taon, sinanay ni Hino ang kanyang katawan upang tumaas ang kanyang endurance at manatiling nakatayo kahit makatanggap ng matitinding suntok. Nanood ang lahat ng may paghanga habang nananatili siyang nakatayo sa buong oras na binubugbog siya. Nang tumunog ang timer na itinakda ng isa sa mga delinkwente, 15 minuto imbes na 10, agad na itinulak ni Hino si Yuma sa lupa sa pamamagitan ng isang malakas na galaw. Dahil sa lakas ng galaw na iyon, biglang naalala ni Shinya kung sino talaga si Hino. Siya pala ang 2 beses na elementary school champion mula 3 taon na ang nakalipas, ang batang tinawag na Onamaru Kunetsuna o Demonic National Treasure dahil sa hindi kapani-pani walang lakas nito. Tinanggap ni Yuma ang pagkatalo at ibinigay ang susi ng dojo. Taos-pusong nagpasalamat si Shinya kay Hino dahil naibalik ang dojo para sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Shinya sa dojo at nakita niya roon si Hino. Sinabi ni Hino na bihira siyang makatagpo ng taong may kasing lakas na passion sa sumo tulad ni Shinya, kaya nagpasya siyang pumasok sa Dachi High upang buuin kasama niya ang sumo club. Sa mga sumunod na araw, maraming practice bouts ang ginawa ni Hino at Shinya, ngunit ipinaalala ni Shinya na para makasali sa anumang high school tournament, kailangan ng 5 miyembro sa club. Hindi naman ito naging hadlang kay Hino. Agad niyang itinakda ang bagong misyon, mag-recruit pa ng 3 miyembro sa araw ng club sign-ups. Sa araw ng club sign-up, nagdala si Hino ng isang malaking kaldero ng rich chanko nib upang maakit ang mga estudyante na sumali sa sumo club. Ngunit hindi ito sapat upang makakuha ng atensyon ng karamihan. Ang ilang estudyanteng tumikim ng nilaga ay agad itong idinyura dahil naglagay si Hino ng napakaraming bawang at protein powder. Dahil dito, tinalikuran ni Shinya ang planong iyon at nagpasya na lamang na mamigay ng flyers. Sa huli, iisang estudyante lang ang nagustuhan ng Chanko Nib, ang second year na si Chihiro Kunisaki, isang miyembro ng wrestling club. Humingi pa nga siya ng pangalawang serving. Ginamit ni Hino ang pagkakataon upang imbitahan siya sa sumo club. Pangarap ni Chihiro na maging top mixed martial artist sa Amerika kaya hindi siya gaanong interesado sa sumo, ngunit naintrigue siya kay Hino at inimbitahan niya ito sa exhibition match na gaganapin ng wrestling club. Matapos mabigang makahikayat ng mga bagong miyembro, nagpasya sina Hino at Shinya na pumunta sa gym upang panoorin ang exhibition match. Sa event na ito, hinahamon ng mga miyembro mula sa iba't ibang sports club si Chihiro, ang national champion, sa isang wrestling match. Isa-isa niyang tinalo ang lahat ng kalaban, kabilang ang mga miyembro ng karate, judo, at boxing clubs. Dahil dito, lalo pang naengganyo si Hino at siya ang sumunod na pumasok sa ring. Para sa kanya, pagkakataon nito upang mapataas ang tingin ng mga estudyante sa sumo at makakuha ng mahalagang practice laban sa isang top-class athlete. Tahasang minamaliit ni Chihiro ang sumo at tinatawag itong mahina na sport dahil sa wrestling at judo ay nagpapatuloy ang laban hanggang hindi na kayang lumaban ng kalaban, samantalang sa sumo ay natatapos agad kapag may bahagi ng katawan na bukod sa paa ang dumampi sa lupa. Para sa kanya, mas mababa ang halaga ng panalo sa sumo. Iminungkahi ni Hino na sundin nila ang kani-kanilang rules. Matatalo si Hino kapag may bahagi ng katawan niya na dumampi sa lupa o lumabas siya sa ring, at matatalo naman si Chihiro kapag nakahiga siya sa kanyang likod ng ilang segundo.
Dahil alam niyang may malaking advantage si Chihiro sa ganitong kondisyon, tinulungan ni Chihiro ang laban sa pamamagitan ng pagtali ng sinturon sa kanyang baywang upang mas madali siyang mahawakan ni Hino. Si Reina Gojo, ang kapatid ni Yuma at Student Council President, ang nagboluntaryong maging referee sa laban dahil umaasa siyang mapapahiya si Hino kapag natalo ito bilang ganti sa pagkatalo ng kanyang kapatid. Nang magsimula ang laban, agad sinugod ni Chihiro ang mga binti ni Hino upang ihagis ito sa lupa. Ngunit nakawala si Hino sa kanyang hawak at malakas na itinulak ang ulo ni Chihiro pababa sa sahig. Sa isang sumo match, agad sana itong panalo para kay Hino, ngunit ipinagpatuloy pa rin ang laban. Tumayo si Chihiro at sinubukang pabagsakin si Hino sa pamamagitan ng grappling techniques, ngunit lahat ng ito ay na-counter ni Hino nang hindi man lang dumampi ang kanyang mga tuhod sa lupa. Ipinakita nito kung gaano kahirap pabagsakin ng isang sanay na sumo wrestler. Sumugod si Hino gamit ang sunod-sunod na open hand strikes at paulit-ulit na pinapabagsak si Chihiro sa pamamagitan ng pag-angat sa kanyang hita. Ngunit sa tuwing napapabagsak niya si Chihiro, umaatres siya gaya ng isang sumo wrestler dahil para sa kanya ay tapos na ang laban sa puntong iyon. Dahil pakiramdam ni Chihiro ay minamaliit siya, lalo siyang nagseryoso sa laban. Inakit niya si Hino papalapit at sinubukang ihagis ito sa kanyang likod gamit ang shoulder throw, ngunit nakaiwas si Hino at agad siyang ibinagsak gamit ang isang malakas na underhand throw na tinatawag na demon wheel. Dahil sa gulat sa kakayahan ni Hino na i-counter ang kanyang technique, sumuko si Chihiro sa laban. Kahit labag sa loob, idineklara ni Reina si Hino bilang panalo. Matapos ang laban, nagpa siya si Chihiro na sumali sa sumo club matapos niyang makita na makakatulong ito sa kanyang pangarap na maging top mixed martial artist. Isa pang estudyante na si Kei Mitsuhashi ang nagtanong kung maaari rin siyang sumali sa club matapos ma-inspire sa laban. Samantala, sinabi ni Yuma sa kanyang kapatid na si Reina na titigil na siya sa pagiging delinquent at sasali sa sumo club upang maging mas malakas kaysa kay Hino. Kinabukasan, pumasok sina Hino at Shinya sa dojo at nadatnan nila itong kumikislap sa sobrang linis. Dumating ng maaga si Yuma sa dojo at agad niyang nilinis ang buong lugar. Pagkatapos, nagtanong siya kung pwede siyang sumali sa sumo club. Ipinasa ni Ino ang desisyon kay Shinya dahil matagal na siyang binubuli ni Yuma sa loob ng maraming taon. Taos-pusong humingi ng tawad si Yuma sa lahat ng nagawa niyang mali at nakiusap kay Shinya na pag-isipan ang kanyang kahilingan. Nang maramdaman ni Shinya ang kanyang sinseridad, pinatawad niya si Yuma at pinayagan itong maging miyembro ng club. Dahil dito, umabot na sa 5 miyembro ang sumo club, sapat na bilang para makapagrehistro at sumali sa mga opisyal na torneo. Pagdating ng lahat sa dojo, may pumasok na lalaking may itim na buhok at nakasalamin. Siya si Kirihito. Lumipat siya sa Oda Chihai matapos niyang marinig na sumali si Hino sa sumo club ng paaralan. Noong elementarya pa lang sila, magkasama na silang nagsasanay sa iisang dojo. Ipinahayag ni Kirihito na kaya niyang dalhin ang club hanggang nationals bilang kanilang club supervisor. Sa gabing iyon, inayos niya agad ang isang practice match laban sa Igahai, ang runner-up team sa nakaraang Inter-High School National Tournament. Halatang malalakas ang mga miyembro ng Igahai, malalaki ang katawan at sanay na sanay sa sumo. Sa mga laban, halos one-sided ang resulta at sunod-sunod ang panalo ng Igahai. Pagdating ng turn ni Shiro, nagliyab ang kanyang determinasyon at gumamit siya ng parang wrestling move na nagbigay sa kanya ng panalo. Ngunit nang dumating ang laban ni Hino, wala siya sa dojo. Sa labas, nakasalubong niya ang dati niyang mga kakumpetensya na sina Sean at Sosuke. Kilala ni Hino si Sosuke dahil isa rin itong itinuring na national treasure sa elementary level na sumo. Ngunit tumigil ito sa pakikipaglaban matapos siyang pagbawalan ng kanyang ama, isang dating yokozuna, matapos nitong ma-dislocate ang balikat ni Hino sa isang opisyal na laban. Lumabas ang dahilan kung bakit nakapag-ayos si Kirihito ng practice match laban sa Igahai. Gusto ng coach ng team na bumalik sa sumo si Sosuke at umaasa siyang kapag nakita nito si Hino na patuloy na nagsusumikap ay maibabalik ang kanyang motibasyon. Ganito rin ang pag-asa ni Sean kaya hinamon niya si Hino sa isang laban upang mahikayat si Sosuke. First-year student din si Sean tulad ni Hino at halos pareho lang sila ng tangkad. Siya ang middle school lightweight class tournament champion at kabilang sa top 8 ng openweight middle school tournament kaya isa siyang mabigat na kalaban. Naging matindi ang laban. Nagsimula si Sean sa isang mababang atake ngunit agad itong nakontra ni Hino at itinulak pa atros. Maya-maya, nabuhat ni Hino si Sean gamit ang sinturon nito. Ngunit pinag-aralan ni Sean ang estilo ni Hino at inaabangan niya ang galaw na iyon. Ikinabit niya ang kanyang paa sa binti ni Hino at sinubukang patumbahin ito. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Hino. Nanatili siyang matatag at ginamit ang teknik na Onigiri-uma at Oni Taoshi, isang twisted underarm throw na tuluyang nagpabagsak kay Sean.
Matapos manalo, hinamon ni Hino si Sosuke. Sa pagkakataong ito, pumasok si Sosuke sa ring. Sa simula pa lamang ng laban ay nagbanggaan agad ang kanilang mga ulo at napaatras si Hino dahil sa lakas ng banggaan. Sinunggaban ni Sosuke ang braso ni Hino gamit ang napakalakas na hawak na kayang makabasag ng buto. Ngunit sa halip na umatras, lumapit pa si Hino at kumawala sa pagkakahawak. Pareho nilang hinawakan ng sinturon ng isa't isa at nag-chest-to-chest lock. Sa posisyong iyon, kung sino ang unang makakuha ng kontrol ang may malaking tsansang makagawa ng huling galaw na magbibigay ng panalo. Ngunit bago pa matapos ang laban, may girong nakakita kay Sosuke sa ring at agad nitong ipinatupad ang utos ng kanyang ama na ipinagbabawal siyang lumaban sa sumo. Naputol ang laban. Nang bumalik ang grupo sa dojo, halatang nadismaya sila kahit marami silang natutunan sa araw na iyon. Napansin ni Kirihito na kahit mas maliit si Hino kaysa sa karamihan ng kalaban ay palagi niyang ginagamit ang head-on fighting style laban sa kanila. Nangako si Kirihito na tuturuan niya si Hino kung paano matatalo ang kanyang mga kalaban gamit ang mismong teknik na iyon. Samantala, kinumpirma ni Sosuke kay Sean na gusto na niyang bumalik sa sumo. Kinabukasan, inutusan ni Kirihito ang lahat na dumating ng maaga para sa early morning training ngunit sa halip na sumabak agad sa sumo practice ay pinaponte niya sila sa bangka upang mag-ani ng seaweed. Ang layunin ng pagsasanay ay palakasin ang mga kalamnan na mahalaga sa balanse sa pamamagitan ng pagpapasanay sa kanilang katawan sa paggalaw ng bangka habang dumadaan ito sa malalaking alon papunta sa paaralan. Pagkatapos ng training, pinag-usapan ng club ang tungkol sa professional sumo wrestling. Doon nila nalaman na ang minimum na taas para makapasa sa physical entrance test ng professional sumo ay 167 sentimetro. Ibig sabihin, gaano man magsikap si Hino, hindi pa rin siya makakapasok dahil sa kanyang tangkad. Nagtaka tuloy ang mga miyembro kung ano ang nagtutulak kay Hino na magbigay ng ganoong kalaking effort sa dojo. Tinanong din ng mga miyembro kung bakit hindi sumasali si Kirihito sa mga laban kahit halatang may karanasan siya sa sumo. Minata siya ni Yuma at inisip na hindi ito lumalaban dahil mahina siya. Hindi ito pinalampas ni Kirihito at nagpasya siyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpapalaban kay Kei, ang baguhang miyembro, laban sa kanilang lahat habang sinusunod ang kanyang mga utos. Ang unang laban ay laban kay Yuma. Agad na umatake si Yuma at nagpakawala ng sunod-sunod na hand slaps. Hinarang ito ni Kei at biglang umiwas nang iunat ni Yuma ang kanyang braso sa isa sa mga hampas, dahilan para mawalan ito ng balanse at matamba sa lupa. Ipinaliwanag ni Kirihito na inilalagay ni Yuma ang halos lahat ng lakas niya sa itaas na bahagi ng katawan kapag nagha-hand slap, ngunit hindi ito nasasabayan ng kanyang mga binti kaya nawawalan siya ng balanse kapag umatras lang ang kalaban. Nahulaan ni Kirihito na nakuha ni Yuma ang ganitong ugali dahil si Hino lang ang madalas niyang kalaban at hindi naman ito umaatres. Sumunod na nag-volunteer si Chihiro ngunit natalo rin siya sa loob ng 1 segundo nang matisod siya ni Kei gamit ang inside ankle sweep. Ipinaliwanag ni Kirihito na may problema sa footwork ni Chihiro kaya nangyayari ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos, pinagamit ni Kirihito kay Kei ang kahinaan ng itaas na katawan ni Shinya upang matambe ito at mapahiga sa likod. Matapos ang demonstrasyon, itinuro ni Kirihito kung gaano kalinaw ang mga kahinaan ng bawat isa kumpara sa mga mahusay at balanseng sumo wrestler na makakaharap nila sa mga torneo. Sa kasalukuyang kakayahan nila, hindi pa sila makakalampas kahit sa perfect girls. Bagaman mahalagang malaman ang kanilang mga kahinaan, sinabi ni Kirihito na naroon siya upang hasain ang kanilang mga lakas at gawing mga espesyalista ang bawat isa na may sariling killer move para makarating sila sa national sa kabila ng maikling oras ng paghahanda. Pagkatapos nito, siya mismo ang nakipaglaban kay Hino upang ipakita ang dapat pa nitong pagbutihin. Sinimulan niya ang laban sa isang mababang spider stance upang pilitin si Hino na yumuko habang ginagaya rin ang estilo ng pakikipaglaban nito. Sa gitna ng laban, sabay nilang nahawakan ang mawashi belt ng isa't isa. Nang ihanda na ni Hino ang kanyang kombinasyong teknik na Demon Wheel at Demon Storm, ginawa rin iyon ni Kirihito ngunit dinagdagan niya ng isang maliit na twist kaya naging triple combo ang galaw at tuluyang napabagsak si Hino. Ipinaliwanag ni Kirihito na mas mapanganib ang galaw na iyon dahil kapag nagkamali ay tiyak na matatalo si Hino, ngunit pinayuhan niya itong pag-aralan at paghusayin ang teknik na iyon, at tinanggap naman ito ni Hino. Namangha ang mga miyembro ng club sa kakayahan ni Kirihito at umasa silang magkakaroon sila ng tunay na tsansa na manalo sa mga torneo dahil sa mga lakas ni Kirihito, Hino, at Chihiro. Ngunit ibinunyag ni Hino na hindi maaaring sumali si Kirihito sa mga kompetisyon dahil may malubha itong sakit sa baga. Pumasok si Kei sa locker room upang ibalik ang salamin ni Kirihito at doon niya nakita itong gumagamit ng breathing mask.
Ibinahagi ni Kirihito na matagal na niyang isinuko ang sumo dahil sa kanyang karamdaman, ngunit nang makita niya ang pagtanggi ni Hino na sumuko sa kanyang kapalaran at ang matibay nitong kagustuhang patuloy na lumaban kahit maliit ang kanyang tangkad ay nagbukas ito ng kanyang mga mata. Dahil kay Hino, pinili ni Kirihito na maging coach nito at tulungan siyang maabot ang kanyang mga pangarap. Sinabi rin niya kay Kei na balang araw ay magiging mahusay din siyang sumo wrestler sa ilalim ng kanyang paggabay at hindi niya dapat maliitin ang sarili. Pagkatapos nito, tinanong ni Yuma si Hino kung bakit siya patuloy na nagsisikap kahit hindi naman siya makakapasa sa physical examination dahil sa kanyang maliit na tangkad. Nilinaw ni Kirihito na may isa pang paraan para makapasok si Hino sa Professional Sumo League. Kung mananalo siya sa National High School Tournament, matatanggap niya ang titulo na High School Yokozuna at iimbitahan siyang sumali sa All Japan National Championship. Kapag nanalo siya roon, makakapasok siya sa Pro League kahit hindi na dumaan sa physical entrance exam. Ibig sabihin, kailangan manalo ni Hino sa National High School Championship kung hindi ay tuluyan na niyang mawawala ang pagkakataong maging Yokozuna. Nang makita ng mga miyembro ng club ang tunay na motibasyon ni Hino, formal nilang hiniling kay Kirihito na maging coach nila upang tulungan silang maging pinakamahusay na koponan sa Japan. Samantala, sa tahanan ng pamilya Yamada, humingi ng tawad si Sosuke sa kanyang ama dahil nilabag niya ang pagbabawal nito na lumaban sa mga bout. Nang tanungin siya ng kanyang ama kung ano ang naramdaman niya, sinabi ni Sosuke na muling nagbalik ang kanyang pagmamahal sa sumo at nais niyang maging pinakamahusay at maging Yokozuna upang ipagpatuloy ang karangalan ng kanilang pamilya. Nang marinig ng kanyang ama ang unang pagkakataon na malinaw na ipinahayag ng kanyang anak ang kanyang sariling kagustuhan, inalis ni Master Yamada ang pagbabawal at pinayagan si Sosuke na gawin ang nais niya. Samantala, pinasailalim ni Kirihito ang mga miyembro sa kakaiba at hindi pangkaraniwang mga training drill upang maasa ang espesyalidad ng bawat isa. Si Chihiro ay kailangang sundan ang galaw ng isang goldfish sa loob ng mangkok upang mapabuti ang kanyang footwork. Si Shinya naman ay kailangang maghawak ng tubig sa kanyang bibig sa bawat laban upang sanayin ang kanyang paghawak ng hininga. Samantala, si Yuma ay pinapalo ng ping-pong ball upang masanay siyang panatilihin ang tamang posture at gamitin ang lakas ng kanyang ibabang katawan sa bawat hampas. Hindi kumbinsido si Reina sa mga drill at tinanong kung bakit pumapayag ang kanyang kapatid na magmukhang katawa-tawa habang nagsasanay ng ganoon. Sumagot si Yuma na sinasabi ng kanyang instincts na kung susundin niya ang mga salita ni Kirihito ay magiging mas malakas siya. Para kay Yuma, si Kirihito ang pinakamahusay na uri ng instruktor dahil nagagawa nitong magbigay ng paniniwala sa kanyang mga atleta. Pagkatapos ng pagsasanay sa araw na iyon, sinabi ni Kirihito na pupunta sila sa Ishigami High sa susunod nilang day off upang makipag-practice sa koponan doon. Magiging mahalagang karanasan ito bago ang high school tournament dahil ang Ishigami High ang runner-up noong nakaraang Kanto Region Tournament at kabilang sa kanilang koponan ang middle school Yokozuna na si Kunichika Mikazuki. Gayunpaman, plano ni Kirihito na dalhin si Hino sa ibang lugar sa araw na iyon. Nang dumating ang araw ng pagpunta sa Ishigami High, hindi nakasama si Shigeru dahil bumagsak siya sa kanyang midterms at kailangang manatili sa paaralan para sa remedial classes. Pagdating nila sa Ishigami High, nagulat sila nang makita ang mga first year na gumagawa ng backflips gamit ang 150 kg na gulong, nagbubuhat ng mabibigat na weights, at gumagawa ng iba pang napakahirap na workout. Hindi tulad ng ginawa niya sa Iga High, walang anumang kasunduan si Kirihito sa Ishigami High at basta na lamang siyang dumating ng walang paunang abiso. Ang malaking at nakakatakot na kapitan na si Kanamori ay nagtanong kung bakit sila naroon. Nang marinig niyang mula sila sa Odachi High, natuwa si Kanamori dahil nais niyang makalaban si Hino, ngunit sinabi ni Kirihito na hindi siya kasama dahil may iba itong pupuntahan. Dahil wala si Hino, sinabi ng kapitan na wala siyang nakikitang pakinabang sa pakikipag-practice sa ibang miyembro ng Odachi High. Sa sandaling iyon, nadulas ang hawak ng isa sa mga first year sa isang 150 kg na gulong at gumulong ito papunta kay Kei. Agad na kumilos si Shinya at instinctively na pinrotektahan si Kei sa pamamagitan ng pagharang sa gulong gamit ang kanyang itaas na katawan. Dahil sa lahat ng pagsasanay na ginawa niya upang palakasin ang kanyang upper body, napahintol niya ang gulong nang hindi nasasaktan. Ginamit ni Kirihito ang pagkakataong iyon upang ipakita na hindi lamang si Hino ang may kakayahan sa kanilang club. Kahit hindi pa rin lubos na kumbinsido, pinayagan ng kapitan ang kanilang koponan na makipag-practice bilang kapalit sa nangyaring insidente sa gulong. Ang unang sparring session ay sa pagitan ni Yuma at ng second-year heavyweight class wrestler na si Mamiya. Bago magsimula ang laban, pinayuhan ni Kirihito si Yuma na iwasan ang paghawak sa mawashi belt ng kalaban at sa halip ay gumamit ng mga hampas na parang karate upang itulak ang kalaban palabas ng ring. Sa simula ay gumana ang estratehiya, ngunit kalaunan ay nabawi ni Mamiya ang kanyang composure at nahawakan ng sinturon ni Yuma.
Nang mangyari yun, wala nang magawa si Yuma at agad siyang ibinagsak ni Mamiya sa lupa. Sumunod na lumaban ang kapitan ng sumo club ng Oda Chihai na si Shinya. Inakala ng kapitan ng Ishigami High na si Kanamori na siya ang pinakamalakas na miyembro ng club dahil siya ang nakapigil sa gumulong na gulong, kaya ipinareha niya ito laban sa middle school yokozuna na si Mizuki Seida, na kilala rin bilang si Munekika Mikazuki. Nakakagulat dahil hindi ito malaki at sa halip ay medyo maliit ang pangangatawan. Nagsimula ang laban at agad sinubukan ni Shinya na hawakan ang sinturon ni Mizuki, ngunit mabilis itong umiwas. Ilang beses man niyang subukan, patuloy na naiwasan ni Mizuki ang kanyang mga tackle. Sa huli ay nahawakan ni Mizuki ang braso ni Shinya sa isang hold upang pigilan siyang maabot ang sinturon. Dahil sa paghihikayat ni Kirihito, tiniis ni Shinya ang matinding sakit at ginamit ang kanyang bigat upang itulak si Mizuki papunta sa hangganan ng ring. Malapit na siyang manalo, ngunit biglang nahawakan ni Mizuki ang sinturon ni Shinya gamit ang kanyang libreng kamay at sa isang iglap ay naipihit niya ang napakalaking katawan ni Shinya palabas ng ring sa isang galaw na tinawag niyang Crescent Moon. Matapos ang laban, sinabi ni Mizuki sa club na iparating kay Hino na inaabangan niyang makalaban ito sa torneo. Samantala, sa Oda Chihai, natapos na ni Shigeru ang kanyang remedial classes at pauwi na sana siya nang sabihan siyang may estudyante mula sa ibang paaralan na naghihintay sa dojo. Pagpasok niya roon, nakita niya ang isang lalaking may malaking katawan at maikling gupit. Hinanap ng estudyante si Hino. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Igarashi mula sa Ishigami High at sinabi niyang pumunta siya sa Oda Chihai upang obserbahan ang sumo club. Ayon sa kanya, nais niyang maging pinakamalakas na mixed martial artist at pinili niyang pumasok sa Ishigami High dahil narinig niyang may pinakamalakas itong sumo team. Nadismaya siya nang malaman niyang si Hino, ang taong nagbigay inspirasyon kay Soseki upang muling lumaban, ay hindi pala mula sa Ishigami. Kaya hinamon niya ang Oda Chihai sa isang sparring match. Dahil sa kuryosidad, nagsinungaling si Shigeru at sinabi niyang siya si Hino. Ngunit habang papalayo na si Igarashi, sinabi nitong hindi ganoon kalakas si Hino tulad ng inaasahan niya at baka tsamba lamang ang nangyari kay Soseki. Dahil nainis sa pagmamaliit sa kanya, hinamon siya ni Shigeru at hinubad ang kanyang uniforme upang makipaglaban. Pumasok sila sa ring at nagsimula ang laban. Nagulat si Shigeru nang simulan ni Igarashi ang laban gamit ang isang judo move, hinawakan ng kanyang braso at itinapon siya sa balikat. Ngunit naipwesto ni Shigeru ang kanyang mga paa sa lupa at sinubukang hawakan ng binti ni Igarashi, ngunit pamalya siya. Nalito si Igarashi at pinahinto ang laban, saka nahulaan na hindi siya ang tunay na Hino. Inamin ni Shigeru ang totoo at ipinakilala ang sarili, sinabing gusto rin niyang maging pinakamalakas na mixed martial artist. Nag-away pa sila kung sino ang mas mahusay na MMA fighter, ngunit biglang dumating ang isang guro at pinalaya si Igarashi dahil sa pagpasok sa paaralan ng walang pahintulot. Bago umalis, sinabi ni Igarashi na inaasahan niyang makaharap muli si Shigeru sa Inter-High Tournament. Samantala, pumunta si Hino sa address na ibinigay ni Kirihito at napagtanto niyang nasa Shibakiyama stable siya, isang lugar na kilala sa pagluwal ng mga top-ranked professional sumo wrestlers. Tulad ng inaasahan, hindi sila humanga sa tangkad ni Hino at hindi siya itinuring na seryosong kalaban. Sa halip ay tinrato nila siyang parang tagahanga lamang. Sinabihan nila siyang sumali sa isang hamon kung saan kapag nanalo siya sa kahit isang laban ay maaari siyang umuwi na may libreng merchandise mula sa Shibakiyama stable. Itinalaga si Terahara, isang bagong graduate sa high school at baguhang professional wrestler, upang makipag-sparring kay Hino na halos doble ang laki kumpara sa kanya. Plano ni Terahara na hayaan si Hino na manalo sa huli matapos magpanggap na nahihirapan sa laban, ngunit nang makita ni Shibakiyama ang pagsisimula ni Hino sa kanyang mga stamp, sinabi niya kay Terahara na seryosohin ang laban. Nagsimula ang laban at agad na sumabak si Hino sa katawan ni Terahara at itinutulak siya palabas ng ring. Dahil sa pagpapakita ng kanyang galing, humiling si Hino sa stable na payagan siyang seryosong magsanay kasama nila. Sadyang pinili ni Kirihito ang Shibakiyama stable dahil si Master Shibakiyama ay mas maliit kaysa sa karamihan ng mga wrestler ngunit hindi ito naging hadlang upang labanan ng mas malalaking kalaban ng harapan. Tulad ni Hino, na-master niya ang teknik sa pamamagitan ng dekadang may sensinang pagsasanay. Umaasa si Kirihito na makikita ni Shibakiyama ang talento ni Hino at gagabayan din siya. Pinanood ng master habang madaling tinalo ni Hino ang mga pro sumo wrestler sa Sandan Division, ang ikatlong level sa professional sumo. Alam niya na ang laban ay humahanga kay Nori at Minori, at pumayag silang makipag-sparring sa kanya. Agad na umatake si Hino, ngunit nanatiling nakaposisyon si Nori at pinagbuhusan si Hino ng headbutts na nagdulot ng kawalan ng balanse. Agad siyang tinapak ni Nori sa lupa. Nakipaglaban sila ng ilang rounds, ngunit natalo si Hino sa lahat ng iyon.
Pagkaraan ng ilang laban, tumanggi si Nori sa karagdagang bouts dahil naiintindihan na niya ang teknik ni Hino. Ipinaliwanag niya na tinuruan siya ng kanyang master na maging tulad ng tubig, fluid at sabay na umatake ng malakas na puwersa. Ngunit lumalaban si Hino na parang apoy, laging galit ngunit magulo ang estilo. Humiling si Hino ng isa pang laban at sinabi na nais niyang maging Yokozuna. Naiinsulto si Minori dahil tila bata ang pahayag ni Hino, ngunit naintindihan ni Nori ang hirap na kailangan pagdaanan upang maabot ang titulo, kaya pumayag siya sa isang huling laban bilang leksyon kay Hino. Sa laban na iyon, yumuko si Hino ng mababa hanggat maaari at sa hindi inaasahang lakas ay hinawakan ng sinturon ni Nori mula sa ilalim at sinubukang itaas ito. Pinisil ni Nori si Hino sa tiyan, ngunit nagawa pa rin ni Hino na mapaluhod si Nori. Labis na humanga si Minori at sinabi kay Hino na bumalik bukas rin. Inanyayahan siya ni Master Shiba Kiyama na manatili sa stable para sa kaginhawaan at kumain ng masarap na Chanko Nibsto sa hapunan at mas makilala ang mga wrestler. Sa gabi, hindi makatulog si Hino at bumaba sa dojo upang repasuhin ang mga laban sa araw na iyon. Isang high school club manager na nanatili sa stable ang nakakita sa kanya at ibinahagi kung paano nais ng kanyang kapatid na maging pro sumo wrestler. Pumasok si Master Shiba Kiyama at inalok siyang makipag-sparring. Nakita niya ang kanyang sarili kay Hino tulad ng inaasahan ni Kirihito. Kahit hindi siya naging Yokozuna, palagi niyang hinahangad na makakita ng isang maliit na wrestler na maging Yokozuna balang araw at nakikita niya ang potensyal na iyon kay Hino. Nang magising ng iba pang pros, nagsimula na ang kanilang practice. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasanay, umalis si Hino kasama ang club manager. Sinabi ng manager na inaabangan niyang magkita sila sa nationals at sinabi ni Hino na inaabangan niyang maging high school Yokozuna. Pinayuhan siya ng manager na hindi pa mangyayari ito ngayong taon dahil kasali ang kanyang kapatid sa kompetisyon. Ibinunyag niya na siya ang team manager ni Shiro Tennoji, ang national high school champion. Dumating na ang araw ng preliminary round sa high school tournament at kinakabahan si Shinya dahil baka ito na ang huling pagkakataon niyang lumaban sa high school tournament dahil nasa huling taon na siya. Tiniyak ni Hino kay Shinya na nagsumikap silang lahat at sisiguraduhin niyang makikita ni Shinya ang nationals bago siya magtapos. Lahat ng kanilang training ay nagbunga dahil lahat sila, maliban kay Kay, ay nagawa nilang maipasa ang kanilang mga laban ng maayos. Nakapasok sila sa final round bilang dark horses at kailangang lumaban sa Ishigami High. Ang tactical na plano ay ipareha si Kay sa pinakamalakas na miyembro ng Ishigami, si Mizuki, ngunit pinili ni Kirihito na harapin nila ito ng diretso. Ang unang kalaban ni Kay ay si Kian Mamiya na 100 kilograms ang mas mabigat kaysa sa kanya. Inaasahan ng lahat na madali itong panalo para sa Ishigami High. Tinawag ng kapitan ng Ishigami High si Mamiya at commandant ito, tila nagbibigay ng mensahe. Sinimulan ng referee ang laban at biglang nawala si Kay sa harap ng mga mata ni Mamiya. Ito ang kanyang trump card move na pinagpraktisan niya sa loob ng 2 buwan sa ilalim ng gabay ni Kirihito, isang leap in charge na idinisenyo upang talunin ang mas malalaking kalaban. Sa halip na labanan ito ng diretso, tumalon siya sa likod ni Mamiya at itulak siya. Inilaan niya ang galaw na ito para sa finals upang lumitaw na parang baguhan siya hanggang sa tamang oras na dumating. Ngunit nakareact si Mamiya sa galaw at na-counter ito, tila inasahan niya ang kakaibang galaw at pinatumba si Kay palabas ng ring sa isang hampas sa mukha. Lumalabas na ang signal ng kapitan kay Mamiya ay para asahan ng kakaibang galaw kaya naging alerto siya. Nadismaya, bumalik si Kay sa kanyang mga kasama kung saan sinubukan ni Shinya at Shiro na aliwin siya. Sumunod ay si Shigeru laban kay Igarashi, isang MMA fighter mula sa Ishigami High. Nang sumabog ang pito, gumalaw sila mula sa kanilang posisyon. Sa kalaunan, sumugod si Shigeru upang hawakan ang parehong binti ni Igarashi, isang galaw na mahirap kontrahin sa judo. Inasahan ni Igarashi ito at tinugon gamit ang inner thigh throw, ngunit dahil sa mahigpit na footwork training ni Shigeru, matatag ang kanyang pagkakahawak sa lupa. Naiwasan ni Igarashi ang pagbagsak sa pamamagitan ng isang front flip sa ere. Sinubukang patumbahin muli ni Shigeru si Igarashi habang ito ay nawawala ng balanse, ngunit naging tumpak ang kanyang sweep and grab, isang sacrificial throw sa judo. Sa huling sandali, nang halos matalo si Shigeru, nagawa niyang gawin ang demon wheel at pinatumba si Igarashi sa lupa, nanalo sa matinding laban at nagpantay ang puntos ng dalawang paaralan. Sunod ay si Yuma laban sa kapitan ng Ishigami High na si Kanamori, na may espesyal na galit sa mga delinquent dahil sa paulit-ulit na harassment na naranasan ng sumo club ng Ishigami High noon. Nakilala niya si Yuma bilang pinuno ng gang ng Odachi High at nasisiyahan sa ideya na talunin ito. Karaniwan, sumasugod si Kanamori ng diretso kaya nakamamatay ito sa mga kalaban na lumalapit ng sobra.
Planado ni Yuma na sumugod din ng diretso at bumangga sa kanyang dibdib upang mawala ang balanse ni Kanamori, ngunit bigla itong sinimulan ng kapitan sa pamamagitan ng pag-slap kay Yuma at muntik na itong maitulak palabas ng boundary. Dumating sa isip ni Yuma ang unang panahon niya sa sumo club nang itaboy siya ng kasalukuyang master mula sa dojo matapos malaman na ginagamit niya ang mga natutunan para maging gangster. Gayunpaman, ipinakita ni Yuma ang taos-pusong pagsisisi sa kanyang ginawa at nais bumawi sa pamamagitan ng pagtulong kay Shinya na makapunta sa nationals at maabot ang kanyang mga pangarap. Dahil maramdaman ng sinseridad ni Yuma, tinanggap siya ng kanyang teacher at itinuro ang espesyal na corrupt moves na maaari niyang gamitin sa sumo. Nanindigan si Yuma at ginamit ang correct flip at switch technique, ngunit hindi pa ito para patumbahin si Kanamori. Sinundan niya ito ng open hand lunge punch, ngunit nakaharang ang kapitan gamit ang kanyang noo at naitulak si Yuma paatros. Bilang huling hakbang, ginamit ni Yuma ang high-risk move na natutunan niya mula sa kanyang master, siniya niya ang binti ni Kanamori upang hawakan ang inner calf nito. Ginamit ni Kanamori ang hawak na binti ni Yuma upang pabilisin ang kanyang paglapit at tinama ang ulo ni Yuma ng buong lakas. Sinubukan ni Yuma ang isa pang hampas upang tapusin ang laban, ngunit hinawakan siya ni Kanamori ng mahigpit at gamit ang determinasyon ng isang dedikadong kapitan, nahawakan niya ang sinturon ni Yuma at itinapon ito sa lupa. Sa kabila ng kahangahangang laban mula sa parehong panig, natalo si Yuma. Pinilit ni Shinya na magpakita ng matapang na mukha at mabilis na pinawi ang panghihina ng loob ni Yuma, sinasabi na mananalo siya sa kanyang laban upang dalhin sila sa nationals. Napansin ni Hino ang pag-aalinlangan ni Shinya at pinukaw ang kanyang motibasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tiwala sa kapitan. Muling naglakad si Shinya patungo sa stage ng may bagong pag-asa at hinarap ang kanyang kalaban na si Senata. Agad sumugod si Senata at itinulak si Shinya sa lupa bago pa magsimula ang laban. Naniniwala si Kirihito na sadyang nag-false start si Senata upang guluhin ang focus ni Shinya at mawalan ng kumpiyansa. Nagsimula ang laban at agad nakatanggap si Shinya ng slap na nagpakita ng pagluwag ng kanyang focus. Sa isang flashback, ipinakita na si Shinoda ang dahilan kung bakit tumigil ang Dylan sequence sa pananakot sa sumo club ng Ishigami High. Mula noon, napansin niya si Shinya na nagsasanay sa labas ng dojo ng Odachi High dahil sa mga delinquent sa paaralan at nakiramay sa kanya. Ngunit ang makita siyang mag-isa araw-araw sa labas habang nagsasanay ay nagbago ng simpatsya niya tungo sa respeto at takot dahil hindi niya alam kung kaya niyang gawin ang parehong bagay kung siya ang nasa posisyon ni Shinya. Naglaban sila ng matindi habang hawak ang sinturon ng isa't isa, ngunit walang nakakuha ng kalamangan dahil pantay ang kanilang kakayahan. Sa huli, nahawakan ni Shinya si Senata, pinakawalan ng hininga bilang pagkakataon, at sinubukang itapon ito. Nag-counter si Senata kaya parehong nahulog sila palabas ng ring. Idineklara ng referee ang Odachi High bilang panalo. Bumukas ang kurtina para sa final match sa pagitan ni Hino at Mizuki. May kumpiyansa, naglakad si Mizuki sa stage para sa laban na matagal na niyang hinihintay. Nagsimula siya sa sumo noong middle school matapos mapanood ang huling laban ni Hino sa elementary school championship. Naging middle school yokozuna siya, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan dahil ang kalaban na kanyang natalo ay hindi na nakikipagkompetisyon. Sa wakas, dumating na ang sandali na matagal niyang pinangarap. Nagsimula ang laban at nahirapan si Mizuki na kontrahin ang mga storm strikes ni Hino na nagtutulak sa kanya sa gilid ng ring. Napangiti siya sa una dahil sa wakas ay kailangan niyang magsikap ng totoo, ngunit agad na nawala ang ngiti nang makita niya ang matinding mukha ni Hino. Bawat hampas ni Mizuki ay tumpak at may layuning itulak pa si Hino. Pagdating nila sa gitna ng ring, sinubukan ni Mizuki ang crescent moon move sa sinturon ni Hino, ngunit inaasahan ito ni Hino at lumayo sa danger zone. Hawak ang sinturon ni Mizuki, sinubukan niyang gawin ang Demon Wheel at Demon Storm, ngunit nabigo. Sinundan niya ito sa 100 Demon Takedown na tila magiging panalo, ngunit nakatakas si Mizuki at naglaban ng may bagong intensity. Mabilis na naglabasan ng mga national treasures na galaw, kaya hindi na maintindihan ng audience ang nangyayari. Sa isang punto, hinawakan ni Mizuki ng mahigpit ang braso ni Hino, ngunit nakawala si Hino at hinawakan ng sinturon ni Mizuki gamit ang dalawang kamay upang itapon ito, ngunit nanatili ang posisyon ni Mizuki. Lumayo si Mizuki, hawak ang sinturon ni Hino gamit ang isang kamay, at itinapon ito sa kanyang balikat gamit ang double moon move. Inaasahan ng lahat, kasama si Hino, natatama ito sa lupa. Ngunit sa huling sandali, pinilit ni Hino na makawala sa hawak ni Mizuki, kahit na nasaktan ang kanyang kanang braso. Tinapos ni Hino ang laban gamit ang kanyang 3-combo attack na tinawag niyang 100,000 Demon Drop at tuluyang napabagsak si Mizuki sa lupa, isang kamanghamanghang panalo ni Hino.
Nanalo ang Odachi High sa preliminary round ng Inter-High School Championship, isang resulta na walang nakakaasahan, ngunit lahat ay pumalakpak para sa kanilang koponan. Maging kinatawan ng Chiba Prefecture ang Odachi High sa Nationals. Pagkatapos ng laban, nagpapahinga ang lahat sa kanilang team tents. Hindi mukhang malala ang injury, ngunit bahagyang na-dislocate ang balikat ni Mizuki at nagkaroon siya ng hairline fracture mula sa laban. Tanggap ni Mizuki ang buong responsibilidad sa pagkatalo ng Ishigami High at humingi ng tawad. Humiling si Captain Kanamori kay Mizuki na manatili sa Ishigami High Sumo Club sa natitirang bahagi ng high school at pangunahan ito patungo sa tagumpay bago siya at ang iba pang third years ay mag-graduate sa taong ito. Pumayag si Mizuki. Matapos ang team matches, nagsimula ang preliminary round para sa individual matches. 3 pinakamahusay na contestants lang ang makakapunta sa nationals. Iba ang dynamics ng individual matches, maaari nang makalaban ng mga dating kakampi upang manalo. Naiistorbo si Shinya sa kanyang unang individual match at halos hindi manalo dahil sa pangangailangan ng suporta ng kanyang team na karaniwan siyang nakikinabang. Samantala, lumalaban si Hino ng buong tapang sa loob ng ring sa kabila ng sugatang braso, alam ang pangarap ng kanyang mga kakampi at determinadong ipakita ang kanyang buong kakayahan. Nanalo siya sa pamamagitan ng paggamit ng Crescent Moon move ni Mizuki sa kanyang unang match na natutunan lamang niya sa panunood ng final team match. Nanalo rin si Yuma sa kanyang laban ng madali gamit ang isang decisive strike. Dumating ang kinatatakutang sandali na makalaban ng isang kakampi, ang laban sa pagitan ni Hino at Shigeru. Pareho silang determinadong manalo. Sinimulan ni Shigeru ang laban sa pamamagitan ng paggaya sa isa sa mga moves ni Kei at ginamit ang kombinasyon ng mga teknik na nakita niya sa team matches na nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-improvise. Ngunit lahat ng iyon ay distractions lamang. Sa huli, isinagawa niya ang kanyang totoong galaw, hinawakan ng sinturon ni Hino, ngunit pinigilan siya ni Hino sa pamamagitan ng headbutt. Sa wakas, hinawakan ni Hino ang sinturon ni Shigeru sa isang kamay para sa underarm throw at inilagay ang kabilang kamay sa ilalim ng inner thigh ni Shigeru upang itulak pababa ang kanyang lower body, isang galaw na tinawag niyang hand sweep demon storm. Sa galaw na ito, nanalo si Hino sa laban. Pagkatapos ng laban, nilagay ni Hino ang kanyang braso sa ice cast at humiling kay Kirihito na panatilihing lihim ang tindi ng injury upang hindi maging magaan ang laban sa kanya ng kanyang mga kakampi. Sinubukan ni Kirihito na kumbinsihin siya na mali ang panganib sa kanyang injury, ngunit sinabi ni Hino na gusto niyang ipakita ang respeto sa kanyang mga kakampi sa pamamagitan ng paglaban ng buong kakayahan. Pumayag si Kirihito na panatilihin ang lihim. Natalo si Kei sa kanyang unang individual match, ngunit habang naglalakad palabas ng stage, hinikayat siya ni Kirihito na maniwala sa kanyang sarili at tutulungan siyang maging manlalaro na makakapanalo sa National Team Championship. Tinanggap ni Kei ito at nagpatuloy sa pagsasanay. Nanalo si Shinya sa kanyang mga laban at dumating ang oras na makaharap niya si Hino sa isang laban. Dahil nasa huling taon si Shinya, ito ang magiging tanging opisyal na laban niya laban kay Hino at handa siyang ibigay ang kanyang pinakamahusay. Pumasok si Hino sa spider stance upang pigilan ang pagsugod ni Shinya. Sa simula ng laban, napansin ni Shinya na hindi kasing lakas ng karaniwan ang grip ni Hino at napagtanto niyang mas malala pala ang injury sa braso nito kaysa sa ipinakita. Ayaw niyang masaktan ng kanyang kakampi kaya nang hina ang grip ni Shinya, ngunit ginamit ni Hino ang lahat ng kanyang lakas upang itulak siya papunta sa boundary na nagbalik ng fighting spirit ni Shinya sa kabila ng sakit sa braso. Sinubukan ni Hino na tapusin ang laban gamit ang Demon Wheel, ngunit matatag na nakapwesto si Shinya at itinaas si Hino sa ere. Dahil dito, hawak na lang ni Hino ang isang layer ng sinturon ni Shinya, kaya mas mahirap na mailapat ang kanyang lakas. Sumuko si Hino sa pagtatangkang itapon si Shinya at ginamit ang huling lakas niya upang itulak ito palabas ng boundary. Sa kabila ng matinding laban ng dalawa, natalo si Shinya nang ang isang paa niya ay lumabas ng boundary, kaya si Hino ang nanalo. Nagkamayan sila pagkatapos ng kasiyas siyang laban, parehong alam na ibinuhos nila ang lahat ng kanilang kakayahan. Naging kampyon si Hino sa individual preliminary round habang si Captain Kanamori mula sa Ishigami High ang runner-up. Kinabukasan, pumasok ang sumo club ng Odachi High sa paaralan sa gitna ng hindi inaasahang palakpakan at selebrasyon. Lahat ng estudyante sa entrance ay bumabati at nagpaparating ng pagbati sa kanila sa pagkakapili nilang makipagkumpetensya sa nationals. Tinawag pati ang lahat ng miyembro sa stage parang mga celebrity at personal silang binati ng principal sa kanyang opisina. Humiling si Kirihito ng dagdag na budget para sa club at sa sorpresa ng lahat, pumayag ang principal. Naintriga ang mga miyembro sa labis na positibong pagkilala na natanggap ng paaralan at nagtaka kung bakit. Ipinakita ni Kirihito ang isang viral video ng team finals na kumakalat sa social media na malinaw na dahilan ng kanilang biglang kasikatan.
Isang mahiyain na babae na may salamin at mahabang braided hair ang nagpakilala bilang taong nag-film at nag-upload ng video at humiling na maging club manager. Tinanggap siya ni Kirihito ng bukas ang mga braso. Naiinggit si Reina sa bagong manager at nagtanong kung bakit hindi siya inalok ng posisyon, ngunit hindi pinansin ni Kirihito ang selos at tinanggap din siya, iniisip na makikinabang sila sa pabor ng student council. Pagkatapos ng school, pumunta ang club sa isang barbecue restaurant upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at bagong miyembro. Nagpakilala ang manager bilang Shizuka Hori, isang first-year student at agad nagustuhan siya ng mga miyembro. Lumalabas na natatakot siya sa paligid ni Hino na namumula tuwing tumitingin sa kanya. Sinubukang agawin ni Reina ang spotlight sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang posisyon bilang Student Council President, ngunit wala ni isa ang tumingin. Pagkatapos ng pagpapakilala, nagpakasawa sila sa buffet na may higit 100 na putahe kabilang ang barbecue, sushi, at dessert, na nagkakahalaga ng 2,000 yen para kumain ng walang limit sa loob ng 90 minuto. Nagdala ang chef ng malalaking mangkok ng kanin para sa bawat isa upang mapunan ang tiyan nang hindi ubos ang mamahaling karne, isang matalinong estratehiya para kumita mula sa unlimited buffet. Gumana ito sa karamihan ng miyembro na busog na matapos ang ilang piraso ng inihaw na karne at isang mangkok ng kanin. Ngunit naglagay si Kirihito ng mas maraming plato sa mesa, sinabi na hindi lang ito selebrasyon kundi isang training session. Bawat isa ay kailangang kumain ng doble ng pang-araw-araw na calorie intake ng isang pro sumo wrestler o humigit kumulang 20,000 calories. Ang layunin ay mag-bulk up at maghanda dahil ang kanilang team ay kulang sa timbang para sa sumo. Sa pagkabigla ng chef, lahat ay hinawakan ng kanilang mangkok at sinimulang isubo ang pagkain. 5 minuto bago matapos, nasa sukdulan na ang lahat. Ngunit muli, kinuha ni Hino ang kanyang chopsticks para sa huling round ng barbecue, sinasabing hindi siya magiging handa bilang yokozuna kung hindi niya matatapos ang pagkain sa plato. Pumalakpak ang mga kasama, at dahil dito, tinanggap ng chef ang pagkatalo at lumuhod. Pinagbawalan ng sumo club na kumain muli sa restaurant na yon. Pagkatapos, nagtipon ng club upang pag-usapan ng training para sa nationals na gaganapin sa loob ng 2 buwan. Sa ngayon, nakatuon sila sa individual training, ngunit plano ni Kirihito na simula na ang pagpapareha sa kanila para sa mas epektibong paghahanda. Sa layuning paunlarin ng mahusay na komunikasyon, panareha ni Kirihito si Yuma kay Captain Shinya, kailangan ni Yuma ng practice sa pag-counter kapag hinahawakan siya ng kalaban, at kailangan naman ni Shinya na hasain ang kanyang kakayahan sa paghawak ng kalaban. Panareha si Kirihito kay Kei upang tulungan siyang palakasin ang katawan, at ang huling pares ay sina Hino at Shigeru. Sa simula, tila hindi nakatuon si Yuma sa training kasama si Shinya, para bang hindi buo ang puso niya sa ginagawa. Tinanong ni Shinya kung may problema, ngunit itinanggi ni Yuma ang alalahanin nito. Sinubukan ni Shinya na pasiglahin siya, sinasabi na ang punto ng pagpapareha ay makipag-communicate, ngunit lalo lamang itong inilayo si Yuma at sinabi na hihilingin niya kay Kirihito na mag-assign ng bagong partner. Pagkalipas ng ilang sandali, inamin ni Yuma na patuloy niyang nararamdaman ang guilt sa pambubuli niya kay Shinya sa loob ng maraming taon at sa pagtatangkang agawin ng sumo sa kanya. Akala niya matatapos na iyon nang matapos niyang linisin ang dojo at humingi ng tawad bago sumali sa club, ngunit nang muling maranasan ang saya ng sumo, lalong naging malinaw sa kanya kung ano ang naagaw niya kay Shinya. Tiniyak ni Captain Shinya kay Yuma na naipatawad na siya noong araw na sumali siya sa club. Bukod dito, ang makita si Yuma na unti-unting mahalin ang sumo tulad ng ginagawa niya ay isang nakakapagpasaya at rewarding na karanasan na hindi niya gustong nagbago. Sa wakas, nakapagpatawad na si Yuma sa sarili at bumalik sila sa training ng buong espiritu. Pagkatapos ng practice, pinanood ni Hino at Kirihito ang mga recording ng laban ng kasalukuyang high school champion na si Shiro Tennoji upang planuhin ang taktika para talunin siya. Ngunit nag-aalala sila na imposibleng magawa ito sa kaunting oras na natitira. Tumawag si Master Shiba Kiyama at inimbitahan ng sumo club na magsanay sa kanyang stable sa Nagoya sa weekend, kung saan naghahanda ang stable para sa isa sa mga pro tournaments. Bago sila makipagkita sa Master, nahati ang club sa 2 grupo, isa para tuklasin ang Nagoya cuisine at ang isa ay bumisita sa Nagoya Castle. Masigasig na nag-volunteer si Hino na makipaglaban sa isang sumo actor na si Keiji, ngunit nagkaproblema siya sa isa pang lalaki na gustong sumubok ring lumaban kay Keiji. Naiinis, hinamon ni Hino ang estranghero kung sino ang makikipaglaban kay Keiji, at pumayag ang estranghero. Lumalabas na ang higante ay si Tenma Hikage, isang national treasure at malakas na contender para sa titulo ng high school yokozuna. Sinabi ni Kirihito kay Hino na umatras, ngunit hinawakan ni Hino si Tenma para gawin ang kanyang 100,000 demon drop, ngunit nakaramdam siya ng pangamba sa kalagitnaan dahil baka matalo siya kung gagawin niya ang throw.
Nilate siya ni Tenma na tapusin ang throw, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan na huminto sa laban dahil may mga chores pa siya para sa club. Habang aalis, binati siya ng kapitan at tinawag siyang 3-combo attacker na ikinagulat ng mga miyembro ng Oda Chihai dahil malinaw na alam na nila ang espesyal na galaw ni Hino at kung paano ito kontra. Sa dojo ng secretary, tinawag si Hino ng hiwalay ni Nori at inimbitahan siyang magsanay kasama ang mga high-level secretary wrestlers sa isang tent. Sinundan ni Reina at Shizuka si Hino at lihim na ni-record ang mga bouts para kay Kirihito. Bagaman malamig ang pagtanggap mula sa iba pang elite pros na itinuturing siyang masyadong mahina para pagsamantalahan, nagpa siya si Hino na patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpasok sa ring at pakikipaglaban kay Secretary Mayanashiki. Nagdesisyon si Hino na alisin ang takot na naramdaman niya sa laban kay Tenma at ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa 100,000 Demon Drop. Matagumpay siyang nahagis ang kanyang high-level opponent sa lupa, pinapakita ang kanyang paglago at determinasyon. Ang panalong iyon ang nagpapatibay ng tiwala ni Hino sa kanyang ultimate move. Naglinya ang iba pang secretary wrestlers upang subukan ng 100,000 Demon Drop, ngunit unti-unti nila itong nakukontra. Humiling si Mayanashiki ng rematch, ngunit mabilis na na-counter ni Hino ang kanyang move sa pagkakataong ito. Bagaman kahanga-hanga sa simula, ipinakita ng iba na maraming kahinaan ang galaw ni Hino at hindi ito gagana ng 2 beses laban sa malalakas na kalaban. Pakiramdam ni Hino na parang nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ngunit muli siyang bumangon at nagpa siya na magsikap ng higit pa. Pumasok sa tent ang isang matandang lalaki na nanunood kay Hino kasama sina Reina at Shizuka. Sa kanyang pagpasok, agad na yumuko ang lahat ng secretary wrestlers bilang tanda ng respeto. Dinala siya ng matanda sa isang malaking lumang dojo na natatabunan ng alikabok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang dating Yokozuna at ipinahayag ang kagustuhan niyang maging instructor ni Hino upang hasain at gawing tunay na sandata ang 100,000 Demon Drop.